Ang Ottoman Empire ay may well-recognized history. Kahit ngayon, kilala ng mga tawang imperyo dahil sa artistic ventures nito, religious tolerance, magagandang architecture, ethnic diversity at syempre ang magkiting na army. Kinakatakutan sila pero minamahal din. In particular, ang period ni Suleiman the Magnificent ang naghatid sa malalaking pagbabago sa imperyo na naging dahilan naman para maging absolute power ito. Sinakop niya at pinamunuan ang maraming importanteng kalupaan. Sa pamumuno niya, lumaki ang imperyo at naging isa sa pinakamalakas na states noong 15th at 16th century. Hindi lang sila basta makapangyarihan pero may alliance din sa malalakas na bansa habang ang mga batas nila ay kumakalat sa Europa. Matapos ang fall of Constantinople noong 1453, ang Mamluk Sultanate ay bumuo ng bagong rule para sa spice trade. Nagpataw sila ng mabibigat na taxes sa lahat ng trades sa Europe, habang tanging mga Venetian merchants ang pinapayagan lamang. Dahil doon, naghirap ng matindi ang mga European countries na hindi nila kontrolado dahil ang spice trade ay essential sa mga yun. Samantala, kumita naman ng matindi ang mga Mamluks doon. Ang Kingdom of Portugal ay may kultura ng pag-explore ng mga bagong rehiyon para sa dalawang rason: para ikalat ang Kristyanismo at makakuha ng maraming yaman at mga alipin hanggat maaari. Bagamat hindi nila ito sinusuportahan, ang mga ancient dynasties ay desperado sa anumang alipin o ginto na madali nilang makukuha. Taong 1457, si King John I ng Portuguese Empire ay nakakuha ng base sa Northern African coast, habang ang kanyang ikatlong anak naman, si Henry the Navigator, na kilala sa kanyang mga paglalakbay at pagtuklas sa Africa, ay nagpatuloy na nag-provide at nag-finance sa expedition sa Atlantic Ocean at sa Africa, at nakadiskubre nga ng mga bagong kalupaan. Ang biographer niya na si Gomez Llanes de Zurara ay sinasabing binasbasan daw itong hari mismo ng Diyos para ikalat ang Kristyanismo sa mga tao. Bagamat ang kanyang karakter at achievements ay sinasabing golden ng maraming tao, kini-question pa rin yun ng maraming historians. Gayunpaman, ang kanyang contribution sa expeditions at exploration ng bagong areas ay nagresulta ng tagumpay at mapagbungang colonialism sa Azores at Madeira Islands, kung saan ang asukal ay cultivated, at pati na rin ang Atlantic coast ng Africa, kung saan naman ang forts ay in-establish na siyang naging outpost para ma-establish ang trade sa mga local traders, lalo na sa mga galing sa Gulf of Guinea. Taong 1488, ang explorer na si Bartholomew Dias ay inikot ang Cape of Good Hope, kung saan ang Indian at Atlantic Oceans ay nagkukonekta. Si King John II ng Portuguese Empire naman ay nagpadala din ng mga explorers pati na rin mga agents. Ito ay sina Pero de Covelha at Afonso de Paiva na pumasok sa Indian Ocean sa pamamagitan ng Mamluk Sultanate at nakarating nga sila sa India. Matapos sa mga paglalakbay na yun, inabisuhan ni Pero ang hari na gamitin ang maritime route sa paligid ng Africa dahil mas ligtas yun kesa sa ibang ruta. Kalaunan, ang balita ay kumalat na parang sunog na ang explorer na si Christopher Columbus na hinar ng mga hari ng Castile at Aragon dahil inaakala nilang makakahanap sila ng daan patungo sa markers ng India para gawing mas accessible ang trade, sa halip nakainkwentro ng kalupaan sa kanluran. Nang bumalik si Columbus, wala siyang dalang anumang spices na malinaw na indikasyon na ang kalupaan sa kanluran ay kakaiba sa Asia, na naging dahilan naman para mas maging curious sila tungkol doon. Habang nagaganap ang discovery sa kanluran, ang Portuguese Empire ay nasa state of desperation para makahanap ng ruta patungo sa Indian market, dahil sa ang mga Mamluks ay kumikita na sa kanilang pangangailangan. Kaya si Vasco da Gama, isang explorer mula sa Portugal, ay naglakbay muli patungo sa southern tip ng Africa taong 1497. Papasok yan sa Calcutta, India. Nakilala naman sa spice market nito at nag-establish ng panibagong trade routes. Pero sa kasamaang palad, nag-set siya ng basis pabalik na lumalabas na may means of conflict sa pagitan ng mga Portuguese at ng mga Arab merchants. Dahil sa panibagong ruta na nakita, nagkaroon ng biglang collapse sa ekonomiya ng Mamluk na nakaapekto naman sa political power nito. Nagsanhi ng pagbagsak ng ekonomiya nila ang spice routes at ang mga Ottoman ay nagsimula ng i-take over ang bagong rehiyon sa ilalim ng kanilang kontrol.
Sinakop ng mga Ottoman ng Egypt at Syria bago gumawa ng marka sa Mesopotamia sa pamamagitan ng pagsakop sa Basra noong 1555 na nagbigay naman sa kanila ng access sa Persian Gulf. Ang mga Ottomans ay nagiging bagong power na sa Indian Ocean. Dahil sa access sa Mediterranean Sea at Indian Ocean, madali silang makakakuha ng ruta papasok sa New World. Pero ang tanong, bakit hindi nila yon ginawa? Ayon sa mga eksperto, ang mga Ottoman ay pinasok pala ang New World. Taong 1517, ang Turkish captain na si Ahmed Muhyiddin Piri ay gumawa ng world map gamit ang source ng 20 iba't ibang mapa at pinakita ito kay Sultan Suleiman. Tinawag nila ang New World na nadiskubre ni Columbus bilang Vilayat Antiliga. Ang discovery ay nagawa ng ang isang Spanish prisoner ay dinala at meron itong daladalang mapa na gawa ni Columbus na nagpapakita ng kanyang ekspedisyon sa kanluran. Sinabi ng preso na nakarating na raw ang Amerika ng 3 beses roon na eksaktong bilang ng paglalakbay na nagawa ni Columbus. Ang tanging problema ay wala silang geographical position dahil sa ang Spain ay nakaharang sa exit mula sa Mediterranean Sea. Ang Spain at ang mga Ottoman ay hindi magkasundo noon dahil sa may kasunduan ng Spain sa Portugal na main rival naman ng mga Ottoman. Kinailangan ng mga Ottoman na mag-circumnavigate sa buong African continent para lamang maabot ang Amerika na malaki ang kapalit sa gastos pati na rin sa tao. Hindi nila alam ang actual profit na makukuha nila pagdating nila sa New World dahil puro espekulasyon lamang ang meron doon. Naganap ang pagbagsak dahil sa maraming rason, pero ang pinakauna doon ay ang mahinang pamumuno. Matapos ang pamumuno ni Sultan Suleiman, ang mga sumunod na leader ay mahihina na naging dahilan para mabulok mula sa loob ang Ottoman Empire. Matapos ang pagbagsak, kailangan makipagkompetensya ng imperyo sa trade na naggaganap sa Amerika, ang New World, na puno naman ng kayamanan pero hindi ganun ka-competent ang imperyo para manguna ng bagong ekspedisyon. Ang trade mula India ay efficient din at nagdala ng maraming pera. Naglakbay si Columbus sa silangan at aksidente namang nadiskubre ang Brazil. Ang imperyo ay nakikipaglaban na sa mga Portuguese ng ilang taon para makontrol ang trade routes pero bigo dahil sa pagbagsak ng kanilang kapangyarihan noong 16th century. Ang lumalaking korupsyon sa imperyo ang naging sanhi ng colossal damage. Bagamat ang imperyo ay talagang natapos na noong 1920 dahil sa aftermath ng World War I nang pinangalan ng Republika ang Turkey. Ang kapasidad nitong mag-expand ay ilang daang taon nang natigil. Siguro masasakop ng imperyo ang Amerika at madidiskubre ang New World kung meron silang power para gawin yon. Malaki ang tsansa na mas magiging makapangyarihan sana ang imperyo at mag-survive. Pero hindi nila nagawa yun. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!